Napatingin ako sa sinabing iyon ni Ate Aryan. Maya-maya pa ay pababa mula sa hagdan ang naririnig ko. Si Hana. Hi, Ate Tanya! Nagyakap ang dalawa. Nang makita ako'y lumuwanag ang mukha ni Hana at dali-daling lumapit sa akin. Kumusta na? Grabe lalo kung gumaganda ngayon. Inspired ka, no? Tukso ni Hana sa akin. Naramdaman ko ang pamumula ng mukha. Naalala ko lang si Lander. Ang tagal-tagal niyang bumalik at magparamdam. Ngumiti ako kay Hana. Wala ah. Ikaw nga yun eh. You look so fine. Napaka-blooming. Sagot ko sa kanya. Hana is very beautiful. Maamo ang mukha at parang anghel kapag nagsasalita. Kahit may suot itong malaking eyeglass ay kitang-kita pa rin ang magandang mukha nito. Nakailang tsikahan din kami bago ito lumapit kay Trisha at tulad ng ginawa ni Ate Aryan ay niyakap at hinalikan nito ang bata. Magaling makipag-usap sa bata si Hana dahil na rin siya ay preschool teacher. Sa kwarto ni Hana ako makikituloy. Bukod sa hindi na ako kasya sa kama ng kapatid ko dahil sa anak nito ay madalas ay kay Hana ako nakikitulog. Mabuti na lang at magkasing katawan lang kami nito. Alam mo, kung naging lalaki lang ako, naku, niligawan na kita. Napanghuso ako at napataas ang isang kilay. Palagi ko lang naririnig yan sa'yo kapag nagpupunta kami dito. Baka iba na yan ha? Natutomboy ka na sa akin no? Kunwari akong nagulat pero tumawa lang si Hana. Sa next live ko, lalaki na ako. Liligawan na talaga kita. At sa next live ko, lalaki na rin ako. Hiyo! Sabay kaming nagtawanan na dalawa na parang engot. Nasa sala kami lahat at nagmemerienda pwera lang kay Ate Tanya na nasa kanyang kwarto. Huwag ka muna mag-aasawa, Tina. Ang ganda-ganda mo pa naman. Salita ni Ate Aryan. Napatingin ako kay Ate Aryan. Naku po ate, malayo pa. Hindi ko pa naiisip yan dahil marami pa akong pangarap sa pamilya namin. Totoo iyon, marami pa akong gusto at pangarap para sa pamilya ko. Gusto ko muna silang makaahon sa kahirapan at hindi na maghihirap ang magulang ko. Kahit nandyan si Lander, alam ko maintindihan niya ang sitwasyon ko. Sana lang ay wag siyang magbago. Tama ka dyan, Tina. Sang-ayon ni Hana. Aaway ni Tita Tina si Tito Pogi. Lahat kami napatingin sa pagsasalita ni Trisha. Ako naman ay kulang na lang ay lumubog sa kinaupan. Sinong Tito Pogi? Tanong ni Hana kay Trisha. Pinanlakihan ko ng mata ang pamangkin ko. Diyos ko po, hindi ko nasabihan ang pamangkin ko. Wala pa namang kaalam-alam ang kapatid ko. Mayayari pa ako. Paktay na. Pero biglang tumayo si Ate Aryan. Sino yun, Trisha? Ulit na tanong ni Hana. Pinapawisan tuloy akong bigla. Trisha, inilangan ko ang pamangkin ko at nahuli ako ni Hana. Naputol ang usapan namin nang marinig namin si Ate Aryan na nasa labas ng pinto. Andiyan na si Ate Lian. Salita ni Hana. Biglang bumaba ang pamangkin ko at patakbon lumabas ng pinto. Kaya napasunod na lang kami ni Hana. Oh my God! May Trisha! Malakas na tili ni Ate Lian. Niyakap at hinalikan kami ni Ate Lian. Maganda at sobrang sexy nito ngayon. Napatitig ako sa mata ni Ate Lian. Parang pamilyar iyon at hindi ko alam kung kanino. Bago kami pumasok ay may dumating na isang big bike at pumarada eksakto sa tabi ng SUV ni Ate Lian. Napanganga kami nang mapagsino iyon. Sa Ate Mika pala. Nagkabiruan pa ang lahat at nagkapikunan pa sa Ate Aryan at Ate Lian. Kahit ganoon ang dalawa ay mas nakikita ko na mas solid ang closeness nilang dalawa. Naalala ko lang si Bea at Cristel. Ganon din sana ang dalawa kaso backstabber si Cristel. Kinagabihan ay nagkasiyahan ang lahat. Inakyat lang ni Ate Tanya ang anak niya nang makatulog ito. Nanood kami sa Netflix ng movie habang kumakain. May kasama itong beer. Magkatabi kami ni Hana habang nakatutok ang mata sa pinapanood. Ang iba ay may kanya-kanyang tsikahan at tawanan. Masaya na sana pero hindi kompleto ang magkakaibigan dahil wala pa si Ate Grace. Ako naman ay salimpusa lang sa kanila pero naka-join din ako sa kanilang usapan at asaran. Kinabukasan ay maaga kaming nagising kahit puyat kami lahat. Sabay kaming bumaba ni Hana, sa Ate Tanya at Ate Mika ang nasa kusina. Habang kumakain ng almusal ay may nag-doorbell kaya tumayo sa Ate Mika para mapagbuksan iyon. Grace Jung! Lahat kami napatingin sa pintuan. Napawawa ko sa gandang mukha ni Ate Grace ngayon. Mukhang nahiyang siya sa China. Agad niya sinugod ng yakap at halik ang pamangkin ko. Inisa-isa ni Ate Grace ang pagyakap sa lahat ng kanyang kaibigan at kahit ako. Namiss ko kayo mga ate. Ang mga kaibigan nito ay may kanya-kanyang mga tanong na may halong biro. Teka, isa-isa lang ang tanong, mahina ang kalaban. Pag-aawat ni Ate Mika.
Lahat kami ay natawa. Naging masaya dahil kumpleto ang magkakaibigan. Ang dami rin plano ng mga ito lalo pa at sa Tricia ang store. Maraming gustong puntahan para mamasyal at mag-shopping. Nakaplano na ang lahat at natutuwa ako dahil masusulit ang bakasyon namin ni Tricia. Sa buong araw ay walang umalis ng bahay. Nagpa-deliver lang ng pagkain ng mga kaibigan ni Ate Tanya. Puro kwentuhan at katatawanan lang ang ginawa namin. Natutuwa din ako dahil kahit parang sabit lang ako sa kanila magkakaibigan, ay hindi ko naramdaman na outsider ako. Sa atelier na mukhang expensive at palaging high maintenance ay hindi maselan. Sa kanya ako humanga dahil kahit anak mayaman ay walang kaarte-arte ito sa mga kinakain. Sa Ate Mika naman, na siyang leader ng grupo, ay talaga namang kung ano ang maisipan na bilhin pagkain. Hindi nagtatagal ay nandyan na. Ang ganda-ganda niya palagi kahit hindi nag-aayos. Sa Ate Grace na sobrang ganda na palaging Disney princess ang datingan. Mahinhin lang ito pero kalug din, kahit na madalas inaasar ni Ate Lian. Sa Ate Arya naman, ang comedian sa grupo. Pansin ko na witty ito at kahit madaldal ito ay maganda siyang titigan. At si Ate Hana ay parang kaugali niya ang kapatid ko. Mahinhin at mahinahon ang boses. Grabe lang, ang perfect na magkakaibigang ito sa bahay ni Ate Mika. Kahit hindi naman magkakaedad, malayo ang estado ng buhay, pero heto sila, sobrang close sa isa't isa. Gusto ko rin sana ng ganyang kaibigan. Dalawa na nga lang ang pinaka-close friend ko na wala pang isa. Pero thankful pa din ako dahil si Bea ay tapat ko pa rin na kaibigan. Hindi perfect ang pagkakaibigan namin dalawa pero alam kong totoo. Bigla kong na-miss ang kaibigan kong iyon. Sa susunod na araw ay babawi na lang ako sa kanya. Total naman ay makakalibot ako dito sa Maynila. Bibilhan ko siya ng regalo. Kahit marami itong pera at kaya niyang bumili ng kahit na ano ay alam ko ma-appreciate niya iyon. Ngayong gabi ay dito na naman kaming lahat sa sala at nakaharap sa TV para manood ng movie sa Netflix. Maagang natulog ang pamangkin ko dahil maghapon ba naman na naglalaro, kaya mabilis na napagod at nakatulog. Magkatabi ulit kaming dalawa ni Hana na nakaupo sa malambot na carpet. Nice. Lahat kayo may kanya-kanyang love life na? Sana all. Lahat kami napalingon sa sinabing iyon ni Ate Mika na ngayon ay nakangisi sa amin. Medyo kinabahan ako pero hindi ko pinapahalata. Tiningnan ko ang mga babaeng kasama ko na parang biglang nataranta at umiwas ng tingin. Pero inuna ni Ate Mika sa Ate Arya na ikinaila naman ng huli. Sunod ay sa Ate Lia na galit pang sumagot. At sa tingin ko ay meron na itong boyfriend. Hindi kasi ito nagkaila. Galit nga lang. Sa Ate Grace naman ay ganoon din. Tahimik lang ito. Uy! May tahimik dito, siguro nakaka-relate. Inginuso ni Ate Lian si Hana na katabi ko. Nanlaka ang mata ko at napasinghap. Kumusta na kayo ni Sian? Balita ko nagkakababutihan na kayo. Napapangisi pa si Ate Mika. Ewan ko, ba't ba ako? Kayo na lang mag-usap dyan. Paiwas na ani Hana. Napakapit ako sa braso ni Hana. Bigla ako na-curious kung sino ang tinutukoy na Sian ni Ate Mika. Nakibuyo si Ate Lian at Ate Aryan. Si Hana naman ay namumula ang muka. Basta si Tanya ay malapit na ikasal. Biglang salita ni Ate Mika. Napaubo bigla ang kapatid ko sa narinig. Ako naman ay nabitin sa pagtatanong kay Hana nang marinig ko iyon. Sinagot ito ni Ate Tanya pero nabulol pa. Tinawanan lang at biniro ni Ate Mika. Napailing na lang ako at sumakay sa mga biruan nilang lahat. Nice! Paburger naman kayo dyan! Puro may love life na pala kayong lahat eh. Natatawa kong salita. Akala mo Tina makakalusot ka? Kasama ka din. Nanlaki pa ang mata ni Ate Mika sa akin. Ako naman ay nawala ang masaya muka at napalitan ng gulat. Teka, paano? Sandali, ano ibig sabihin ni Ate Mika? Lahat naman sila ay napatingin sa akin at ako ngayon ay nasa hot seat. Pinagpawisan tuloy ako bigla kahit ang lakas-lakas ng buga ng electric fan. Tina? Nalilito ang mukha ng kapatid ko sa akin. Diyos ko po, walang kaalam-alam ang kapatid ko. Hala, sino Tina? Biglang niyugyug ni Hana ang magkabilang balikat ko. Diyos ko po, pwede ka na ba Lian na maging sister-in-law sa Tina? Tanong ni Ate Mika kay Ate Lian. Literal na napanganga ako. Bakit sa Ate Lian ang tinatanong? Anong kinalaman niya? Ang kaba ko kanina ay mabagal pa lang pero ngayon ay nagkakanda buhol-buhol. Alam mo Mika, hindi ko alam kung sinasapian ka ngayon ng masamang espiritu. Ang dami mo ata ang alam. May superpowers ka ba? Kumuha ng tropilo sa Ate Lian sabay bato kay Ate Mika na agad din namang nasalo. Gusto niyo bang malaman? Tanong ni Ate Mika.
Oh, halos lahat ay sumagot. Tahimik at nakikinig ako nang mariin sa mga sinasabi niya. Napapasinghap ang mga kasama ko. Lahat pala na lalaki may kaugnayan sa mga kaibigan ni Ate Tanya ay magkakakilala at magkakasama. Pero isa lang ang pinaka tumatak sa akin. Magkakasama sa isang organisasyon ang mga lalaking pinag-uusapan nila. Anong tawag sa grupo nila? Tanong ni Ate Aryan. Brotherhood, Billionaire. Billionaire talaga? Parang ayaw maniwala ni Ate Grace. Tingnan niyo estado ng buhay ng mga jowa niyo. Kung hindi ba mukhang bilyonaryo? Napaingos pa sa Ate Mika. OMG! Kaya pala biglang naglaho na parang bula sa Lander? Ay dahil kasama din ba siya? Mika? Gulat na gulat ang mukha ni Ate Lian. Lander? Teka, may kilalang Lander sa Ate Lian? O baka kaparehas lang ng pangalan? Pasimpleng kinurot ko ang sarili ko. Maraming pangalan na Lander sa buong mundo. Yeah, you got it. Pagtango ni Ate Mika. Yun palang kwento mo na naging missing ang kapatid mo, Lian? Tanong ni Ate Aryan. Si Lester pala ay kasama doon? Sa Ate Grace na biglang natulala. Sabi ko sa inyo ay kilala ko sila. Kasamahan sila ni Kuya Lester sa grupo. Nagkibit balikat pa si Ate Mika. Kahit hindi ako related sa naririnig ko ngayon pero parang may gumuguhit na lungkot sa puso ko. Sa Ate Lian ay may pinakita sa kanyang iPhone na picture. Look, itong itsura ni Ugok 3 years ago. Ipinakita ni Ate Lian ang picture sa hawak niyang cellphone. Napalapit ako at tinitigan ang mukha ng nasa picture. Ang kaba ko ay hindi ko na alam kung paano pa kakalmahin. Pumapangit pala sa training. Nagsalubong ang kilay ko nang matitigan ko ang lalaking may makapal na bigote at balbas na parang Abu Sayyaf. Kahit naka-uniforme ito ng sundalo ay pamilyar ang kanyang postura at mukha. Ang kanyang mata. Teka, parang pamilyar siya. Mahina ang boses ko pero alam ko narinig iyon ng lahat habang nakatitig ako sa picture. Sa lalaking balbasarado pero pamilyar ang itsura. Kahit natatakpan ng buhok ang kalahati ng mukha nito. Of course, kilala mo yan, Tina. Hindi ba't yan ang manliligaw mong si Lander? Parang tumigil ng ilang segundo ang mundo ko. Lumipad ang paningin ko kay Ate Mika na ngayon ay nakangiti sa akin. What? Magkakilala kayo ng kapatid ko? Kailan? Saan? Paano nangyari? Naguguluhang tanong ni Ate Lian. Kapatid? Lahat sila ay nakatingin sa akin. Sa Ate Tanya ko ay nagsalubong ang kilay sa akin. Oops, long story. Maski siya hindi niya rin alam. Importante dyan ay tanggap mo ba na maging kapamilya si Tina? Ha, Lian? Tanong ni Ate Mika kay Ate Lian. Parang sasabog ang puso ko sa naririnig. Ayaw nila akong diretsahin pero dapat kong malaman kung anong nangyayari. Pero nagulat ako na lumapit sa Ate Lian at hawakan ako sa kamay. Alam mo, Tina, kung totoo nga pinagsasabi ni Mika, ay sana nga'y totoo. Walang problema kung ikaw makakatuluyan ng kakambal ko. Laglag ang pangako at napatitig ng gusto sa magandang mukha ni Ate Lian. Kakambal? Sa Ate Lian may kakambal? At si Lander iyon? Si Lander kakilala nilang lahat? Kilala ni Ate Tanya? Kung ganoon, anong ginagawa niya sa lugar namin? Sa totoo lang ay ayaw ko na makita ang pagmumukha niya dahil lagi kami nagkaaway. Baka sa'yo magbabago na ang ugali niyang masungit at pabida sa buhay. Sumbongero yun eh. Malakas at may halong inis pa ang sinabing iyon ni Ate Lian habang mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ko. Wish ko sa inyo ay huwag na kayo magkahiwalay at mag-anak kayo ng isang katerban Junakis. At kapag sinaktan ka niya, sabihin mo agad sa akin para ako na ang gugulpi sa kanya. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa mga oras na ito. Nagkagulo-gulo ang takbo ng isip ko. Si Lander. Sa Ate Lian, magkapatid sila ni Lander. Hindi lang kapatid dahil kakambal niya ito. At ngayon ko lang napagtanto ang pagkakapareho ng mata at labi ni Ate Lian at Lander. Oo nga, Griffin ang apelyido ni Lander. At Griffin din ang apelyido ni Ate Lian. Diyos ko, si Lander ay kasama sa isang grupo. Nasa panganib palagi ang buhay. Ang akala ko ay isa siyang detective. Front lang ba yun? Naguguluhan ako. Sobrang naguguluhan pero hindi lang ako nagulat sa narinig kundi lahat ng kasama ko ay nagulat sa narinig. Sila pala ay miyembro sa isang sikretong organisasyon na tinatawag na Broad Soul. Kinabukasan
Kinabukasan ay ganoon ang routine namin lahat. Sa Ate Tanya ay nagluluto kasama sa Ate Grace. Kami naman ay nandito sa sala dahil may photoshoot si Trisha. Ang husay mag-makeup na Ate Lian. Ang photographer namin ay si Ate Mika. Super game na game naman ang pamangkin ko dahil siya ang bida. Napagplanuhan namin na mamasyal kami after lunch. Mag-iikot daw at magwi-window shopping. Lahat ay sang-ayon. Araw-araw ay susulitin ang bakasyon. Kahit medyo nahihiya ako kasi parang sampid ako sa magkakaibigan ay inaalalayan naman nila ako para hindi ako mahiya. Kahit hindi ako nakatulog kagabi dahil sa paulit-ulit na naiisip ko ang tungkol kay Lander at Atelian ay pinilit ko pa rin na ngumiti at parang walang nangyari ang kaganapan sa nagdaang gabi. Ate, pwede ba kitang makausap? Hinila ko sa gilid si Ate Mika. Sure. Ipinasa ni Ate Mika ang camera kay Ate Aryan para ipagpatuloy ang pagkuha ng larawan sa pamangkin ko. Dito lang din kami sa may gilid, yung hindi kami papapansin ng iba. Ate Mika. Hindi ko alam kung paano magsisimula dahil nahiya akong bigla. Samantalang kanina ay gustong-gusto ko itong itanong. About Lander? Nagtaas baba ang dalawang kilay ni Ate Mika. Napaawang ang labi ko ng maliit. Grabe lang, hindi pa ako nakakasimula sa sasabihin ko ay naunahan na ako. Opo ate. Nahihiya akong sagot. Anong gusto mong itanong sa kanya? Tumikim ako. Sa Lander, hindi ko alam na kilala niyo at lalong kakambal pala ni Ate Lian. Nakatingin ng diretso si Ate Mika sa akin at matama na nakikinig. Paano mo nalaman na naliligaw si Lander sa akin? Kahit ang totoo ay boyfriend ko na si Lander. Pero ayos na rin iyon na panliligaw pa lang ang alam nito. Napunta si Lander sa lugar namin sa Bataan. Bagong salta. Marami nakakakilala sa kanya kahit dayo lang siya sa lugar namin. Dahil na rin siguro sa physical appearance niya. Mas naunang nakilala siya ng magulang ko. Ang pinagtataka ko lang ay kung paano siya napunta doon. Wala ba siyang binanggit kung anong dahilan niya? Meron naman. Ang sabi niya ay isa siyang senior detective. At bago ko pa siya nakilala, ay tapos na ang trabaho niya. Ang gusto mo bang malaman ay kung totoo ang sinasabi niya sa'yo? Lalo pa at nalaman mong kakambal niya si Lian at isa siyang miyembro ng Broad Cebu? Napatango-tango ako ng mabilis. Opo, Ate Mika. Tumayo ng tuwid si Ate Mika at inakbayan ako na para bang barkada niya rin ako. Actually, tama lahat iyon. Kasamahan ko siya sa NBI at isa siyang detective. Kakalasan niya lang nang magtungo siya sa inyo. Napatitig ako kay Ate Mika. Mabait, maaasahan at mapagkakatiwalaan si Lander. Kahit tadtad ng tattoo ang katawan noon, ibang-iba naman sa kanyang pagkatao. For me, he is a perfect example of a better person. At bagay kayong dalawa. Sabay ngiti sa akin ni Ate Mika. Namula ang mukha ko. Ate, kung may mga katanungan ka pa, siguro kay Lander mo nalang itanong. Lalo na kung personal, dahil siya mismo ang dapat na sumagot. Huwag ka nalang magtampo kung marami pa siyang hindi nasasabi sa'yo. Tumango ako ng marahan at ngumiti. Thank you po, Ate Mika. Ang ganda-ganda mo, Tina. Kaya siguro nabaliw ng gusto sa'yo si Lander. Hindi ako nakasagot at ngumiti na lang. Ilang saglit lang ay bumalik kami para puntahan ang pamangkin kong balak na atang maging model balang araw. Where's Mommy? Tanong ni Trisha. Lumabas po siya. Sagot ni Hana. Lahat kami napasunod ang tingin sa pamangkin ko na magtatakbo itong palabas ng pinto. Madapa ka, Trisha! Napasigaw ako. Sunundan agad ito ni Ate Mika. Kaya lahat kami ay napasunod din. Mommy! Bigla ako nataranta sa malakas na pagsigaw ni Trisha. Paglabas namin sa pintuan ay laglag ang panga namin lahat sa nakikita. Sa Ate Tanya, may lalaking kayakap at kahalikan. At sino naman ang lalaking ito? Napayakap ako sa braso ni Hana at napatakip sa bibig sa matinding gulat. At sa mga sumunod na oras ay parang gusto ko magalit dahil naguguluhan ako sa mga pangyayari. Nasa sala sa Ate Tanya at Trisha, kasama na lalaking may malaki na pangangatawan na ang pangalan ay Dustin. Gusto ko silang lapitan at sitahin ang lalaki pero halos kalad ka rin akong paakyat sa itaas. Hayaan ko daw muna silang mag-usap. Para akong nabibingi sa lahat ng narinig ko mula kay Ate Mika. Dito sa loob ng kwarto ay nagsiksikan kami. Hindi ako makapaniwala sa lahat at hindi ko maiwasan na mapaluha sa narinig. Sa Ate Tanya, si Dustin. Si Dustin ay ang tunay na ama ni Trisha. Gusto kong bumaba at pagsasapakin ang lalaking iyon. Siya ang dahilan kung bakit nag-iba ang takbo ng buhay ng kapatid ko. Hindi lang sa kapatid ko, kundi pati ng pamilya ko. At hinanap ni Dustin ang kapatid ko para mapalapit dito.
Si Lander. Kasama niya si Dustin sa grupo at isang detective si Lander. Napapikit ako at napahilot sa noo. Inutusan ba ni Dustin na hanapin sa Ate Tanya kaya nagpunta ito ng Bataan? Kaya ba nakikipaglapit ito sa pamilya ko? Kaya ba ganoon na lang ang kagustuhan ni Lander na makipaglapit sa magulang ko ay dahil kay Dustin? At alam niya nagkaanak silang dalawa? Kaya pala ganoon na lang ang concern ni Lander sa pamangkin ko ay dahil kay Dustin? Nakakasama ng loob ang ganitong bagay. Paano ko malaman na magulang ko ang ganito? Tsak magagalit at masasama ang loob nila. Naimasmasan lang ang nararamdaman ko dahil naiiyak din ako sa mga sinabi ni Ate Mika. Pero ang dibdib ko ay mabigat. Kailangan ko makausap ang kapatid ko. Sabay-sabay kaming nananghalian kahit ang awkward ng kapaligiran dahil tahimik at nagpapakiramdaman ang lahat. Panay ang tingin ko kay Dustin. Sa Ate Tanya naman ay halos hindi makatingin ng diretso sa amin. Habang nakatingin ako sa pamangkin ko, ngayon ko napatunayan na walang nakuha sa dugo ng Ledesma sa Tricia dahil nakuha niya lahat iyon kay Dustin. Langya lang. Si Ate Tanya ang nagbuntis at naghirap sa panganganak pero walang nakuha at dito pa kay Dustin na walang ginawa kundi nagbigay hirap sa kapatid ko. Mabuti na lang at gwapo ito kaya sobrang ganda ng pamangkin ko pero malaki pa rin ang kasalanan ng Dustin na ito sa kapatid ko at sa pamilya namin. Hindi na natuloy ang balak na pamamasyal namin dahil sinusundo na ni Dustin ang kanyang mag-ina. Akala ko'y may iwan ako dito kaya ihahanda ko na lang sana ang gamit ko para umuwi na lang sa Bataan pero hindi. Isasama na raw nila ako. Ayaw ng puso ko na sumama sa kanila dahil nandoon si Dustin. Masama pa rin ang loob ko pero nakikita ko sa kilos at pagsasalita ni Ate Tanya na mahal na niya si Dustin. Sino ba ako para tumutol? Ngayon pa ba na meron ng matatawag na daddy ang pamangkin ko? At ang magandang mansyon na pinuntahan namin kahapon, kay Dustin pala iyon. Mayaman siya. Mayaman sila. Tinulungan akong buhatin pababa ang mga gamit namin nila ate. Kakarating lang namin kahapon pero heto't aalis din pala kami agad. Tahimik lang ako sumunod sa kapatid ko. Ang pamangkin ko ay nauna na kasabay sa Dodi Dustin niya. Hindi ako magtatagal sa mansyon. Kahit malaki at pangmayaman iyon, uuwi ako. Uuwi na ako kahit ako lang mag-isa. Bahala na kung ano ang mangyari. Niyakap kami isa-isa ng mga kasama dito sa loob ng bahay. Sayang lang at saglit lang ang pananatili dito. Hindi naman pwedeng umistambay ako dito. Nakakahiya din dahil wala na ang kapatid ko. Mag-iingat kayo. Paalam nila habang nakatingin sa amin. Kumaway sila sa amin. Ako naman ay kumaway din. Tara na, Tina. Tawag ni Ate Tanya. Tumango ako at marahan na naglakad. Ako ang pinakahuling sumakay sa magarang sasakyan na ito. Dito sa passenger seat ako umupo, katabi si Tricia, dahil nasa unahan si Dustin at Ate Tanya. Kahit sobrang ganda ng sinasakyan namin, hindi ako natutuwa. Niyakap ko na lang ang pamangkin ko. Kita Tina ko. Kiss mo, tita. Ngumuso naman sa Tricia, tinalikan ako sa pisngi. Hinawakan ko ang buhok nito at sinuklayan ng daliri ko. Wow, may celebrity ba dumating? Napaupo ako ng tuwid nang marinig kong nagsalita sa Ate Tanya. Napalingon ako sa bintana at halos mapangangadal sa sunod-sunod na pagdating na magagandang sasakyan. Hindi pa kami nakakaalis kaya kitang-kita namin sa bintana kung paanong nagulat at napanganga ang mga kaibigan ng kapatid ko. Pati ako'y napanganga sa mga lalaking bumaba mula sa sasakyan. Wow, ang gugwapo naman ng mga iyon. Tingnan mo ate. Turo ko pa sa labas ng bintana. Teka, familiar sila sa akin? Relax sweetheart, hindi naman pwedeng tayo lang masaya. Dapat sila din. Napapangisi pa si Dustin. What do you mean? Kay Dustin? Nagkuya ako para hindi ako mapagalitan ni ate. Pero hindi pa sumasagot si Dustin nang may kumatok sa kanang bintana. Nang mapalingon ako ay halos tumalon ang puso ko sa matinding gulat. Tito Pogi! Malakas na dali ni Tricia. Napatitig ako sa mukha ng matagal ko nang hinihintay. Si Lander. Ano to Dustin? Pagalit ang boses ng kapatid ko. Hindi ko narinig na sumagot si Dustin pero napasinghap ako nang bumaba ang bintana. Mabilis na nagtama ang mata namin dalawa ni Lander. Baby. Pati kaluluwa ko ay lumipad nang marinig ko rin ang boses na iyon ni Lander. Hi dito Pogi! Namiss ka po namin ni Tita Tina ko po. Mabilis na binuksan ni Lander ang pintuan. Naamoy ko ang mabangong amoy nito. Nakakamiss sobra. Akala ko ay ako ang lalapitan nito pero si Tricia pala. I miss you baby Tricia.
Hinalikan sa noo ang pamangkin ko at hinaplos iyon. Ikaw na bang bahala sa kanya, buddy? Tanong ni Dustin. Oo, thank you, buddy. Sagot ni Lander habang nakatitig sa akin. Ano? Malakas ako napasinghap nang walang ano-ano ay bigla akong binuhat ni Lander. Ibaba mo ko, Lander! Walang hiya ka! Malakas akong nagsisigaw. Para akong sako ng bigas na basta na lang niyang pinasan sa kanyang balikat at narinig ko na lang ang malakas na pagsara ng pinto ng sakyan. Lander? Pero wala akong narinig sa kanya. Natakot din ako at baka bigla akong mahulog sa pagkakapasa nito. Sa hindi kalayuan na may isang pulang sports car na nakahinto. Namalayan ko na lang na nakaupo na ako sa sasakyang ito. Seatbelt ka, baby. Napapikit ako na lumapit ang mukha ni Lander sa akin. Ang akala ko hahalikan ako pero ikinabit niya lang ang seatbelt sa katawan ko. Pagdilat ko'y halos maduling ang mata ko. Sobrang lapit ng mukha nito sa akin at halos magkabungguan na ang ilong namin dalawa. Baby. At sa pangalawang pagkakataon ay napapikit ako nang dumapo ang malambot na labi ni Lander sa akin. Napayakap nila ang magkabilang braso ko sa leeg nito.